Hey guys, what's up? Radman Toys Raymond here. Kumusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing great. So for this video guys, samahan nyo ako. Mag-testing lang tayo ng isang Umarex Glock 17 Gen 5 MOS Airsoft Gas Blowback Pistol. Okay, so this is made by GHK. Okay? So, this is for Sir Marlon ng Taal, Pulilan, Bulacan. Okay? So, ayan. Sa Sir Marlon, as per your request. Okay? So, yung magazine mo, nahigpitan ko na yung valve, tapos ninigyan ko na siya ng gas, tapos ninigyan ko na siya ng BB. Pero hindi ko alam kung ilan yung nalagay ko kasi nga, hindi ko naman siya minanual, ginamitan ko siya ng loader. Okay? So, hindi ako sure. Okay? Kasi minsan matigas pa rin kasi kahit na gamitan ng loader. Kaya ako, kung ako, parang pinakamaganda pa rin yung manual loading. Yun nga lang, medyo matigas nga lang yung ano. Pero alam mo, naisip ko nga ito, hindi ko pa nagagawa, no? Parang pwede yata kasi bawasan yung spring dito ng konti para medyo hindi masyadong matigas. Pero hindi ko pa kasi natatry. So, ayoko rin muna i-recommend. Kasi mamaya, pag binawasan natin yung spring, hindi naman niya matulak yung yung follower. Tapos, kahit wala ng bala, hindi na nag-open yung slide. Okay? So, ayoko muna i-recommend yung part na yun. Okay? So, ito sir, yung unit nyo, no? So, ayan. Ito yung unit na hindi regular yung design. Parang tunay na baril yung design niya na pagka kinakasamo lang talaga siya. Wala siya masyadong sinasabitan. Okay, so, kalasin natin. Even the design, ayan, parang kala mo tunay na baril. Kasi ganito yung design ng tunay, alam ko eh. Wala siya yung, hindi mo nakikita, parang flat lang dyan. Okay, so, ayan. Wait, yan. Okay? Alright? So, yung trigger na to, sir, medyo matigas. Kumbaga, hindi siya normal kasi, hindi siya same do sa normal eh. So, ito, kahit nandito, yan, no? Kahit nasa, kapag walang magazine, medyo matigas siya. Mas matigas siya compared sa ano. Tapos, pag may magazine, mas tumitigas pa siya. Kasi, yung tendency, yung parang valve knocker niya, dito kasi nakatutok yun. So, parang ang ginagawa ng valve knocker mo, pag ginagano mo, parang pinupush mo tong ano, kaya mas matigas siya. Kasi nga, ito matigas to eh. Kasi may pressure eh. Okay? So, yun siya. So, ang technique lang naman sa kanya is, kunyari, kinalabit mo siya. For example, like this. Okay? So, may target tayo doon, 2.5 meters away. Okay? So, always remember to keep your trigger finger out. Make sure that the muzzle is always pointed at a safe direction. Okay? So, ganyan ang hawak as high as possible. Okay, tapos may konting space dito. Tapos, ang sa trigger kasi is yung parang, hindi yung ganito, hindi yung ganyan. Hindi siya ganyan. So, parang yung yung ulo lang ng, ano mo, yung ulo ng finger. Okay, yun yung pumapatong doon sa trigger. Okay, so, ganyan. So, hihilain mo muna siya, parang may wall. Tapos, saka mo didiinan. Okay, so, hawakan natin ng dalawang kamay. Okay, so, yan. Matigas na. Tatry kong hilain. Okay, pumutok naman. Naputok ko naman. Okay? So, yan. Next. Okay. Okay. Okay? So, lahat ng BB natin, pasok naman doon sa loob ng 3 inches diameter na circle. Okay? So, 2.5 meters away. So, hindi ko sure kung gaano siya, kung ano yung corresponding niya. Kunyari, tunay na baril. Kasi, pag sa tunay na baril kasi, usually ginagamit na plate is parang 8 inches. So, hindi ko alam kung pwedeng sabihin natin siguro mga 15 meters or 20 meters, 8 inches na plate, no? Pwede. Hindi ko pa na ano. Pero estimate lang kasi maliit din naman pag 3 inches eh. Pag 2.5 eh. Okay? So, ayun, nasa loob naman siya. Tapos, syempre, yung BB na gagamitin natin is, ano ba, sa inyo, 0.25 naman. So, pwede mo pa rin naman kasi i-adjust sa half. Kung sakasakaling pababa yung BB, pwede mo siyang i-adjust
para mas diretso yung flight niya. Okay? So, ayun. So, ngayon, itong unit mo, nag-open na yung slide niya. Okay, ayan, ganyan. Okay, ambidextrous ang Gen 5. Okay, Gen 5 yan eh. Okay. Open na yung slide kasi wala na siyang bala. Okay? So, yan yun. Ganyan siya. So, same siya sa normal na, same siya sa tunay na barrel. Para ganun yung system niya. Okay? So, ngayon, pag nagaganyan na, you pull back the slide, huwag mo siyang ipapush dito. Okay? Kahit na sa tunay na barrel pala kasi, hindi naman kasi talaga siya pinupush dito eh. Okay? Pag sa tunay na barrel, hinihila ka talaga. Okay? So, ayan. Tapos, hammer down mo siya. Hammer down. Para at least safe siya kapag pinasok mo yung magazine. Ayan, hammer down. Okay? Ayan, safe na. Kasi hinammer down natin eh. Pero pag hindi mo kasi hinammer down yun, kapag pinasok mo yung magazine, yan, ito, hindi naka-hammer down. Okay, ayan. Kung pinasok mo yung magazine, pwede kasi siya pumutok pagka kinalabit mo yung trigger. Okay? So, yun yung dahilan kung bakit kailangan naka-hammer down. Okay? So, ayun sir, what comes in the box is the loader, the GHK loader with the adapter, okay? Tapos the 4 pieces optic plates, okay? If ever in the future, gusto mong kabitan ng red dot, okay? Optics, no? Ayan, meron ka ng plates para sa kanya. Tapos meron siyang Allen wrench. Okay, yung mga parang screw para pangtanggal dito. Saka dalawa siya, hindi ko alam. Yung isa, yung mas maliit, para yun doon sa hop-up, pang-adjust doon sa hop. So, hop means yung spin, para kung gusto mo mas malayo yung lipad ng BB, or mas accurate, mas diretso, ganun. Yun yung pang-adjust, yung hop. Okay, kaya dalawa siya. Alright? So, ayun sir, okay na tong unit mo. So, I'm going to pack it na para madala ko na siya sa courier tomorrow. Okay? So, to everyone who's watching, if you want to order from me, message na lang ako sa Viber, 0922-632-7722, or pwede rin sa FB page natin, Redman Toys Airsoft or Redman Toys Airsoft Philippines. Okay? So, ayun guys, until next vlog, thank you for watching. Always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.